Shalom, Alinoy, Alkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kiin ani kulim, lasok dabar ni gid haimit, ilabiad haimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Sagad sa buto ang kasinungalingan sa mga pari at mga CFD, mga kapatid. Sabi nila na ang Roman Catholic Church di umano ang gumawa ng Biblia. Kaya kung wala daw ang Roman Catholic Church, wala daw ang Biblia. Kasinungalingan ho yan at walang katotohanan. Kung ang Roman Catholic Church pa ang lumikha ng Biblia, bakit maraming mga berse sa Biblia ang hindi naaayon sa doktrina ng Roman Catholic Church? At kasalungat talaga ito sa mga doktrina nila, tulad ng pagsamba nila ng mga larawan, ng mga Diyos-Diyosan. Katulad din sa mga ginagawa ninyo o mga gawain ninyo sa araw-araw sa buhay. Maraming mga bisyo, paglalasing, pagsusugal, pagdadrugs, pagnanakaw, pamurika. Marami pang iba na hindi naayon sa Biblia. Pero yun ang ginagawa ninyo. So paano nyo maisabi na kayo ang gumawa sa banal na kasulatan? Kung ang Roman Catholic Church pa ang gumawa ng Biblia, bakit hindi naisulat sa Biblia na si Pedro ang unang papa sa Roman Catholic Church? Bakit walang nakasulat sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay itinatag ni Kristo? At bakit walang Santo Niño na nakasulat sa Biblia? Bakit walang novena at walang Santo Rosario na nakasulat sa Biblia? Bakit walang nakasulat na ang sanggol ay bibinyagan? At bakit walang purgatorio at walang nakasulat na mirong mga apostol na nagmimisa para sa mga patay at nangangaral na mirong purgatorio? Bakit walang nakasulat na mayroong birhen sa regla? At walang nakasulat na mayroong mother o perpetual help or inahan sa kanunay panabang at iba pa? Kung ang Roman Catholic Church pa ang gumawa ng Biblia, bakit walang nakasulat na mayroong Santo Papa, mga kapatid, dyan sa Biblia? At bakit walang bakla na pare na nakasulat sa Biblia? Kung ang Roman Catholic Church pa ang gumawa ng Biblia, dapat meron na sanang nakasulat sa Biblia na ang mga bading na tao ay pwede nang maging pare. Kaya abot langit ang kanilang kasinungalingan. At iyan ang patunay na ang mga pareng Katoliko at ang mga CFD ay mga anak talaga ng dyablo. Sangko sa langit ang ilang pagkabakakon. Og kana ang pamatuod nga ang mga paring Katoliko o ang mga CFD, mga anak gayod sa yawa, mga kapatid. Ayon dito sa unang sa Juan 8:44. Ang dyablo ang inyong ama. Yun ang sinabi ni Yeshua. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. O ano ang gusto ng dyablo, yan ang gusto ninyong gawin. At ano naman ang gustong gawin ng dyablo? At ano naman ang gusto ng dyablo? Ang pagsinungaling. Gaya ng ginagawa ninyo ngayon, mga paring Katoliko at mga CFD, na nagsinungaling kayo na kayo ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Yon ang kasinungalingan. Yon ang gusto pala ng dyablo na gawin ninyo. Kaya talagang hindi kayo napipigilan, hindi kayo pipigil sa inyong sarili na kasinungalingan ho yang sinasabi ninyo na ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Dahil gusto ho yan ng dyablo. Inutusan lang kayo ng dyablo.
Ituloy natin sa pagbasa ang Juan 8:44. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang dyablo, mga kapatid, ang ama ng mga paring Katoliko at mga CFD. Dahil kasinungalingan ang pagsabi nila na ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Kung ang Roman Catholic Church pa ang gumawa ng Biblia, bakit hindi history sa mga Romano ang nakasulat sa Biblia? Bakit puro Hudyo yan? Puro Israelita yan ang nakasulat dyan? Ha? Bakit walang propeta na Romano sa Biblia? Bakit walang apostol na Romano? Ha? Na nakasulat dyan sa Biblia? At bakit Hebrew ang origin ng Biblia at hindi Latin? Ha? Kung Roman Catholic Church pa ang gumawa ng Biblia, dapat ang origin sa Biblia ay Latin. Pero hindi. Ang origin sa Biblia ay Hebrew, mga kapatid. So, patunay ho yan na walang kinalaman ang Roman Catholic Church sa Biblia, mga kapatid. Yan. Huli ang kasinungalingan ninyong mga pare. Ha? Huli ang kasinungalingan ninyong mga pare ng dyablo at mga CFD. Pero, bakit nga pala na inangkin nila na ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia? Dahil inangkin nila na ang Roman Catholic Church ang tinutukoy dito sa unang Timoteo 3:15. Kaya, inangkin din nila na ang Roman Catholic Church ang siyang haligi at saliga ng katotohanan o pillar and ground of the truth. Hoy, mga gunggong na mga pare at mga sibdi, walang Roman Catholic Church sa panahon ng mga apostol. Huwag niyo kaming lukuhin sa mga referensya ninyo. Hindi kami naniniwala dyan sa mga Catholic reference. Hindi kami naniniwala dyan. Bible alone ho kami. Bible lang ho ang pinaniniwalaan namin. Basahin natin ang 1 Timoteo 3:15. Dito sa Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Basahin natin. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saliga ng katotohanan. Yun ang sinabi sa Tagalog. Basahin naman natin sa King James Version. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, sa pamamagitan ng talatang ito, inangkin nila na Roman Catholic Church di umano ang church na tinutukoy dito. Ngunit hindi sinabi dito, walang sinabi dito na mayroong Catholic Church, mga kapatid. Kahit hindi nababasa litra por litra na may Roman Catholic Church na nabanggit dito, talagang lakas loob silang umangkin na Roman Catholic Church ito. Ngunit walang katotohanan yan. Walang nabanggit dito. Madali lang kasi, mga kapatid, ang pag-angkin sa mga talata, tapos angkinin mo nga kayo yan, madali lang yan. Kahit sino, magawa niyan. Di ba? Madali lang pag-angkin, walang magpigil sa'yo. Pag inangkin mong lahat, hindi,
angkinin mo. Wala magpigil sa'yo. Inangkin ang kibuloy siyang anak. Sino ba tayo para pigilan siya? Problema niya yan. Madali lang kasi ang pag-angkin, mga kapatid. Katulad din ho yan ng isang binata noon na nahuli doon sa Cebu City, mga kapatid, nahuli ng mga traffic enforcer. Inangkin niya na siya daw ay taga Davao at anak din ho siya ni Duterte. Ngunit wala siyang katibayan na naipakita sa mga traffic enforcer, kaya nakulong tuloy siya. Madali lang kasi ang pag-angkin. Ganyan din ang pag-angkin ng mga pare at mga CFD sa 1 Timothy 3:15. Madali lang yan angkinin, mga kapatid. Pero basahin natin dito sa Complete Jewish Bible. Mayroong Complete Jewish Bible ngayon. Mabibilit nyo ito sa mga Bible, mga bookstore, mga kapatid. Kung may nabanggit, basahin natin dito sa Complete Jewish Bible, kung may nabanggit ba dito na Roman Catholic Church. So, that if I am delayed, you may know how one should behave in the household of God, which is the Messianic community of the living God, the pillar and support of the truth. Ano ang sinabi dito? Ang church pala na tinutukoy doon sa mga ibang translation na Bible ay Messianic community ho yan. Klinaro ho dito ni David Stern sa kanyang translation, Complete Jewish Bible, na ito palang tinutukoy na Church of God, Iglesia ng Diyos, ay Messianic community ho pala yan. The pillar and support of the truth. Maliwanag ho na ang church pala na tinutukoy sa 1 Timothy 3:15 ay ang Messianic community pala. Ito palang sa amin. Kami pala na mga Messianic ang tinutukoy dito, hindi kayo, Roman Catholic Church. Hindi, lalo nang hindi ang mga MCGI. Lalo nang hindi ang Iglesia ni Cristo. O sino pa dyan na nag-claim dito sa dito sa maong bersikulo, mga kapatid. Sino pa dyan? Hindi kayo yan. Maliwanag ho, sinabi ho dito na Messianic community ho pala ito. Kaya kung kayo pa, ang Roman Catholic Church pa ang naggawa ng Biblia, dapat yun ang inilagay nyo. Dapat sinabi na doon, mga exon sa King James, mga kapatid, sa King James, if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the Roman Catholic Church of the Living God. Dapat ganyan ang pagkasabi. The pillar and ground of the truth. Ang sinabi lang, Church of the Living God. Kaya pinaliwanag declare, diklaro ni David Stern na ang church pala na tinutukoy dyan ay Messianic Community of the Living God. Kami pala yan, mga kapatid. Kaya, Dodong Darwin Gitgago at mga CFD, Catholic Faith Defender, wala kayong lusot sa kasinungalingan ninyo. Kaya, mas maigi na magsisi na lang kayo habang may panahon pa. Tandaan nyo, mga kapatid, ang sinungaling ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael Chai, mabuhay ang sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai, Yeshua HaMoshiach. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva. Magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito.
Baruch haba B'Shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.